ang pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayo lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Tapo, lalagay po natin dito sa steamer po natin ng milk. Importante po bago po tayo mag-init ng gatas ay ilalabas po natin yung dumi ng steam. Excess yan. Ang term po niya sa Spanish ay ipupurgar natin. Ipupurge po natin yung coffee machine. Papakita lang po sa inyo. Yan po yan. Nakita niyo po maraming tubig na lumabas. Ayaw po natin na pumasok sa ating hara ang tubig dahil ang gusto po natin ay magkaroon ng vapor. Ang umikot po, mag-whirlpool. Mag-whirlpool po yung gatas natin. Ayaw po natin na madagdagan ng tubig. Dahil ang makukuha po natin ay hindi steamed milk, kung hindi ay espuma. Yung sinasabi kanina, yung ayaw natin. So, importante po, papakita po sa inyo. Yung quantity niya po more or less, kung makikita niyo po yung jar ng gatas, mayroon po dyan hati. Yan po, no? May hati po dyan. Kung sa loob po, makikita niyo po, nandyan din po yung hati niyan sa loob. Ang quantity, ang hati po na yan, nandyan po yan para i-exact sa atin yung quantity ng gatas na kailangan para sa isang kape con leche, for example, no? Hindi lang po natin kailangan tansyahin ng ruler dahil yan po yung mag-guide sa atin. So for this case, ayan po siya dito. Then, pabalik po tayo. I-purge ulit natin. Yan, okay na. Puro vapor na lang pinamalabas. Then afterwards, lalagyan na po natin yung jar. Paglagay ng jar, i-support po natin siya dito. Ayan, dapat nakaharap po sa atin ng konti. Yan. Tapos, center. Makikita niyo po sa center siya. Pag nasa center na po yung jar natin, ititilt po natin sa kaliwa. Sa tawag niyo po, bakit kailangan itilt? Yan po ang pinaka optimal position para po magkaroon tayo ng whirlpool sa loob ng ating jar. Tapos, importante po lagi naka-max yan, maximum. Maximum agad. Gusto po natin marinig yung tunog na yan. Tapos, tatagalin natin. 3 seconds. Then, off. Tatanong niyo po, paano ko alam kung mainit na yung gatas? Madali lang po. May tulong pa rin tayo sa jar natin. Super helpful po yan. Pagka, hinawakan po natin yung jar natin with the left hand at napapaso na po tayo, hindi natin mahawakan. Ibig sabihin, yun na po siya mainit. Yun po ay, ang temperature niya po is more or less 60 to 70 degrees Celsius. So yun po yung parang thermometer natin sa sariling katawan natin is yung napapaso na po tayo. For example, yan. Try niyo po hawakan dito. Kung napapaso na po kayo, yan. Yan, tingnan niyo. Yan, kung nakapasok na po kayo, ibig sabihin po niya mainit na. Okay. Next. Thank you, man na. Dahil kailangan po ng technique. Kaya. Demonstrate po natin. Yan, nasa isang number po, importante malinis lagi. Always clean. Yung nasa harap, baka pwedeng pakibaba ng video. Ay, phone. Yung phone mo sa baba rin. Yung in-explain ko po kanina is yung medyo short lang po yung shot ng coffee at mas marami po yung steam niya.
Also, take note po, importante din note para sa latte art or for steaming the milk. Dapat po, cold milk, super cold milk. Gusto po natin laging galing fridge para hindi agad uminit. Dahil, as I said before, ang hanap po natin ay magkaroon ng whirlpool sa loob ng ating jar. Hindi po yung iinitin lang natin. Okay po, kagaya po nung i-explain ko ng colleague, ito po yung optimal temperature ng jar po. Kung gusto niyo po hawakan. Ilang seconds yung pag-steam ng gatas? Normally po, yung pag-steam po ng gatas is for 6 to 10 seconds po. Depende po yung pressure ng coffee machine. Pero ayun po yung normally yung temperature, yung medyo. Pero recommendation talaga na malamig yung gatas galing sa fridge para maganda yung result. Okay, para mas maganda po. Tapos, yung importante po is yung pag naka-steam na po yung milk, yung texture niya po parang pintura. Nakikita po yung pintura. Hindi siya yung masyado espeso pero parang clean yung kulay at hindi po siya masyado matik at hindi rin po siya masyado nawawala. Mamaya, magta-try po tayo lahat. Bawat isa-isa po. Nakahard na agad si Kuya. Hindi ko po na-explain pero yung important po sa paggawa po ng latte art is pag-incorporate po ng coffee, ng milk sa coffee. Kaya nung nakita niyo po yung movement ko po is parang circles around the coffee para ma-incorporate yung milk sa coffee. Tapos pag okay na po yung incorporation niya, doon na po yung pag-drawing. Po yung pag-fill ng ating cup, no? Parang nandito na po yan. Diyan po tayo mag-umpisa mag-draw. Ang importante po sa draw is yung velocity po natin. Hindi po ganun kabilis dahil pagkabilisan po natin, matatapon po ang ating matatapon po yung coffee natin, no? Dahil mapupuno po agad dahil as I said, 70 to 80% po siya. At importante, nakababa po siya magkadikit. Dahil the higher you go, mas pumapasok pagitna yung gatas. So hindi po siya mag-draw. Ang mangyayari lang po dyan is aangat lang po yung i-incorporate. Hindi po mag-incorporate ng ice yung ating coffee, ang milk. Mangyayari lang po is aangat lang po yung krema ng ating coffee, no? So yun po ang importante. Yan. Yan po kalapit. Kasi yan, tapos naka-tilt din po. Dahil pag mas naka-tilt po, mas malaki po yung space natin para makapag-draw po tayo. Yun ang ginagamit sa mga latte Americano. And blanc espresso, which is lighter, but at the same time, it's more acid. And, so, yung first step po ng coffee tasting is to smell it. So, for that, you have to cup and then smell. Then it can smell like it can have like citric smell or chocolate or cinnamon, and it really depends on where the coffee has been purchased. Yeah, yung original coffee. It can be, for example, yung galing pa sa South America is more it has more chocolate flavor. That's one of the examples. So second step will be slurping, and you have to do a really noisy slurp, like. Try natin lahat. Sorry po. Ready, go. Kasi mamaya mapapasok po kayo pagka hindi nyo pinakos kayo. Dapat may air na
ka pa. Ibang slurp naman. Kaya talaga yung slurp data. So, we slurp like with a lot of noise because of two reasons. Yung first reason is so that you don't get burned. Tapos yung second reason is to spray all the coffee around your mouth. Yung third step is to locate the flavor. Well, to locate yung acidity of the coffee. Normally, the more toasted the coffee is less acid. So if you want yung mas light yung coffee, it will be more acid. So that's completely normal. Yung espresso roast po is dark roast, so it's not gonna be acid. But yung dark espresso, it's light roast, so it's more soft. The flavor is softer, but it's more acid. And also yung body ng kape, it's gonna be like more, if it's dark roast, it's gonna be more light. And if it's if it's more acid, it's lighter. If it's less acid, it's darker. Then we feel here. Ginanong ko press con otro press. Un poquito más. Más o menos. Coco más. Ayan. Ito po yung habang ginagawa ni Pat. Ito po yung sinasabi ni Pat na 13 Ayan. So ito po yung French press. Ito, 1950. Yan po yung number 8. Yes, ma'am. Mocha is 5. So, ano pong naaamoy nyo? Isa-isa po. Sige. Bago lumamig yung kape. Mabilis na po Go ma'am. Ano po naamoy nyo? Kape. Pero ano po yung... Ako naamoy ko... Naamoy ko parang totoong nakanin. Pwede nyo po yung incorporate kung saan po. Ano po yung sa'yo? Parang roasted. Bitter. Parang ako. Mapait na lasa. Ikaw ma'am. Same. Kayo po. Same. Kopya ha. Kayo po. Sino po may ibang sagot? Fuerte yung amoy agad. Meron pong ibang sagot? Tama po lahat yung aming observation. Basta kung may ibang sagot po. The flavor po ng kape depends also on our own taste buds. Correct. So, this is actually in dark roast. So, parang medyo matapag lang ako. Dapat pa And it's actually it's also kind of like also has caramel. Caramel yung taste niya. That's why medyo sweet po yung amoy. Pinili po talaga namin caramel, yung lighter. Kasi alam po namin na hindi tayo mahilig sa kape lang, wala pong leche. Tapos na yung slurp. Gagawin po muna ni Patricia, huwag niyo po galawin. Ready? The louder, the better. Para mas great po sa... Mauubog po kayo pag... Ito, let's go. Let's go. Hindi po, slurp na. Sip siya with sound with air. Let's try. 1, 2, 3, go. Yan, nakakaubo po talaga pag kayo yung normal ginagawa. So, by slurping, parang nalalaman yung flavor. Tingnan niyo po kung saan siya mas mabigat yung lasa. Sa gilid po, sa gitna, o sa unahan. Sa gitna. Ano yung sasabihin pag sa gitna yung mabigat? Sa left. Sa gitna. Dulce. Mas dulce pa siya kasi blended roast. Ibig sabihin, lighter pa to. So imagine niyo po pag galing sa mas mga, anong coffee mas darker? Verona yung gusto niya. Yan po yung mga bold. Mas matatapang. So ito, light pa po ito. Kasi po sanay tayo sa may leche. Baka mamaya manghina tayo. Isa po, next year. Yung
locate. So, sometimes yung coffee pwede pong maging acid. Pero, gusto mo sa iyo. Hindi po siya maasim kumbaga sa atin. Ano po? Mapait. Mapait na masarap. O, di ba? Parang buhay. Wow, may buhay. Pinasasaya ko lang po kayo. Hindi po siya maasim kasi pagka maasim po, ano po yung mananakot sa atin? Yung dalawang gilid. Ang sa atin, yung between sabi ni Padre, location, sa gitna ng town, which for her is sweet. Next. Tapos yung body, yung weight ng coffee is light lang. Taray, balista na. Pero, we call it, we also call it kompleto. Well, wholeness of coffee. Mas complete siya. May translate. Even though, if we use this as for a coffee tasting, this will be very acid. Kasi po, Gusto niyo po i-try? Pwede rin. Try natin habang, kasi feeling ko busy pa sila. Try naman natin itong isa. Mag-istorbo na natin sa ating order. So, ito po, try po natin tikman ulit ha. Para po, kasi sabi natin may memory yung, natin, tongue. So, yung taste bud natin may memory yan. Mamaya, mag-distinguish na po yung difference. Kaso lang kung hindi po tayo mahilig sa kape, ang mag-distinguish na mapait. Pero po ito, mag-ready kayo maasim. Hindi makatulog mamaya. Ubusin na lang natin to kasi mag-ano ulit. Yung mga bata, pag pinainom ng gamot, nandito lang sila lahat. So, absorb the coffee, but don't swallow. Tapos kagad, kung kaya nyo, huwag matulog. Kaya, nagtira pa ako eh. Para meron ko kayo sa akin. So, eto siya, bite size. Sige po, bite size naman siya. Baka pumatanggal yung ipin nyo, medyo matigas po siya. So, kuha po ng konting kafe. Kukuha ng konting kafe. Zip. Mabait lang. Sabi niya, lokal sila, pinatay niya yung lasa. Anong namatay na lasa? Yung pait. Pinatay yung pait na lasa. So ngayon, kung gusto nyo magpasikat sa date ninyo, hindi kasi ako ng sugar sa coffee. Pero I want some cookies. Hindi niya alam, nag-food pairing ko pala. Talay, no? Talay. Hanggang na po sa gig. Ako din kayo po pa. Si. Okay. Kaya po dito po sa office po. Tatambalan kita. Special child. Special child. Bakit yung ibang season na lang sa kanila? Baka ano ba? Nakikinig naman, perfect na ako. ilan na lang? Kayo na lang? Kami na lang dalawa na lang. Ay, hindi. Dalawa na lang po. Tatlo? Tatlo pa. So, importante po may mga bula-bula po. Yan. Kaya po kanina. Diyan may po. Diyan po yung Sige po. Yan. para matanda. Tapaw lang po na konti. Sige nga, teacher, go! Ay! Wala. Okay, try niyo po. Ito na. Hawakan niyo po ng Eto gano'n. na. Yan. Okay. Nakatilt po siya ng konti. Sige, 1, 2, 5. Nakatilt ng konti. stop mo. Ganyan. Tapos pag-kiss nito. Tapos pabilog Dirahin po mo siya. na, be. 1, 2, 3. Pa dito. Opo, pabilog. Go! 1, 2, 3. Oops. Okay, tapos drawing po tayo. Drawing. Drawing po kayo. Ay! Oy! Sige po. Ay, ang ganda! Basta meron ko ako. Ako na picture! Ano yan? Pwedeng dagdagan. Sige po, dagdagan niyo. Ay, wala na talaga siya. Hindi siya na-form. Sorry. Okay na.
Sige po.